Claudine Barreto, may pasari nga ba kay Jody Santa Maria? Ang kaganapan, tingnan ng mga detalye. Mula na maghiwalay sila ng kanyang strange husband na si Raymart Santiago, 8 taon nang walang love life si Claudine Barreto. Ayon sa award-winning actress, totoo ang matinding trauma na naranasan niya sa huli niyang relasyon, ngunit hindi niya pinagkait ang pagkakataon para sa bagong pag-ibig. Saad ng actress na kailangan ng lalaki na maging karelasyon niya ay mas mahalin ang kanyang mga anak kaysa sa kanya kung sakaling magkaroon siya ulit ng karelasyon. Ibinahagi ni Claudine ang kanyang mga saloobin sa pakikipag-usap niya sa media kasamang ilang miyembro ng entertainment media sa grand press con ng kanyang bagong teleserye sa GMA7. Binanggit din niya na hanggang sa ngayon ay hindi pa annulled ang kanilang kasal na Raymart. Aniya, ongoing ang annulment namin pero patuloy na nadedelay ang deadline ni Raymart para sa support. Hindi naman sarado ang puso ko to love again pero hindi yun ang priority. Lovers liars. At the end of the day, sila pa rin ang number 1 at kung ma-inlove man ako, siya lang ang number 2. So he's trying to get custody. 16 years old na si Santino and 19 years na si Sabina. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang kunin ang custody. Wala rin silang komunikasyon na Raymart at sa korte lang daw sila nakikita. Anya pa, sa mediation lang kami nakita pero hindi naman kami nakapag-usap nang nagkikita. Sa tanong kung wala na ba siyang chance na maging friends ulit si Raymart, aniya, dati oo pero siguro sa bagong relationship niya hindi possible kasi hindi magandang influence sa kanya compared sa dati. Walang binanggit si Claudine kung sino ang tinutukoy niyang bad influence kay Raymart Santiago, kaya naman kinulit siya kung sino ang tinutukoy niyang bagong karelasyon na Raymart. Si Jody Santa Maria ba ang tinutukoy niya? Aniya, ayaw na niyang magdetalye tungkol doon para hindi na namanega ang bago niyang teleserye na Lovers Liars na bagong collaboration ng GMA7 at Regal Entertainment. Dagdag pa niya, wala akong sinasabi. Actually po, as much as yun lang talagang masishare ko ngayon kasi nasa process kami nasa court kami for custody na naman kahit malaki na yung mga anak ko, 19 and 16 parang ganun. Ayaw ibigay yung bahay sa akin na pinaghirapan ko mula sa puso na dating teleserye ng ABS-CBN yung mga ganung issues. Parang ayaw kong mahirapan ng malas yung Lovers Liars. Lalo na syempre Regal Films, diba? Chinese, diba? Ayoko mabahira ng malas yung Lovers Liars. So I'd rather na wag na lang pag-usapan. Lalabas din yun soon. Very soon, gaya ng sinabi ko, may mangyayari at mangyayari talaga. I think sa part na yun, magbibigay naman po talaga ako ng sarili kong press con for that. Hindi rin naman magtatagal, malalaman nyo rin. Samantala, mapapanood na simula Lunes, November 20 ang Lovers Liars sa GMA Telebabad mula sa direksyon ni Chris Aquino. Anong iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Carla Aquino, kay Lexter Inocencio at kay Remy Matthew Ma. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.